Good day po mga kaparmer. Ngayon po ay nandito po tayo sa ating area. Maganda po ang sikat ng araw ngayon, kaya pwede na pong maglinis. Ito po yung mga alaga, nakaabang na ng makakain nila. Ilang linggo po na na ulan ng ulan, kaya ito napakarami po dito sa yung mga dahon ng mangga. Hindi ko malinis-linis dahil nakabaon sa putik. Ganon din po yung mga dahon ng mga saging. Ngayon po papakain tayo ng kainin po natin itong ating mga alaga. Kumain na po sila kanina umaga. Lang po, para lumapit-lapit sila kasi kalat-kalat yung pong mga iba nandun sa labas. Naku po, mayroon na namang nasa labas. Halo-halo po sila. Mayroong pabo, pato, manok, gansa. May alaga po akong 2 gansa. Po. Kailangan po minsan tanaw-tanawin po natin itong mga alaga dahil nadidisgrasya po. Kailangan po pagka mag-aalaga tayo ng mga hayop, nakatutok po tayo. 2 po yung namatay magkasunod na araw. Kasi po itong pabo, sinakyan niya yung dumalaga. Hindi niya po tinigilan hanggat hindi namatay. Gusto ko pong i-dispose itong mga pabo ko rito dahil kasi 5 sila na puro lalaki, puro barako. Pinost ko na po sa Facebook pero wala pa naman pong bumibili. Kasi po outnumber po yung babae. Kailangan po sila, dapat 2 lang po barako maiwan. 5 po ito, kaya aalisin ko po yung 3. Kasi po 2 yung nirip nila, hindi tinigilan hanggang hindi namatay. Kaya ngayon tanghaling tapat ko, binisita ko sila. Medyo may kalayuan din po kasi ito sa bahay, siguro mga more or less 500 meters. Kaya kailangan po dudungaw-dungawan po natin sila. Yun po, may mga nangingitlog. Ganon din po yung pabo. Ito, kailangan po pagka may sisiw, alisin ka agad. Dahil pag hinayaan po na nandiyan, mamamatay po yung sisiw. Madadaganan nila. Mabibigat po ang pabo. Tumitimbang po ng 3 hanggang 4 na kilo po yung babae. Kaya po kailangan nakatutok. Ito po, ang dumi-dumi ng
Ito, may nangingitlog din po rito, pabo. Habang tumataga po yung pag-aalaga natin, natututo po tayo sa sarili nating experience. Kasi po yung nakaraan na naglimlim dito, 8 po yung napisa niya, 3 lang po yung naiwan. Kasi po napak-apakan niya yung ano, napak-apakan niya yung iba, yung mga sisiw. Hindi ko inalis kaagad. Kaya dapat po kapag may sisiw na po, aalisin na kaagad. Kasi mabibigat po sila. Hindi po katulad sa manok, na ang manok kayang ano nung sisiw, hindi namamatay kahit kasama yung inahin. Dito lang po sa pabo ang na-experience ko na ganito. Yun po. Mamaya po maglilinis po ako dahil madumi na po. Yan po yung mga pinagtibahan ko ng saging. Pwede na pong linisin kung hindi na po uulan. Ito po yung mga sinungkit ko ng mga tuyong dahon ng saging. Kailangan po laging malinis itong ating mga saging. Alisin po natin yung mga ano, natuto yung mga dahon para po malinis, at saka po ano, kahati pa rin po sa nutrients na nasisip-sip ng ugat yan kapag po marumi. Kailangan po alisin kaagad pagka mayroong nanilaw na dahon. Yan po, masipag silang mamunga. Ang dami nilang bunga. Mayroon po akong papaya dito. Kaya lang po lalaki, namulaklak na, kaya lang ganito po ang papayang lalaki, namumulaklak ng ano, mahahaba, hindi namumunga. Yan po mga ano rito. Sana po magtuloy-tuloy na po yung init para malinis ko na po itong ano, ground. Mayroon na namang natumbang ano rito. Dito po, mayroon po akong doyan dito na pahingahan kapag po gustong mag-relax. Dito lang po sa doyan. Pagdating po ng November, December, pamulaklak na po itong mga mangga. Tumigil na po siya. Dahil kasi po kapag kami nag-uuling, lagi pong maitim yung mga dahon ng mga puno dito. Saging, mangga, puro po itim. Kumakapit po yung usok ng uling, charcoal. Dami pong ano, dumi, dami ko pong lilinisin kapag po sumikat ng araw ang natuloy-tuloy. Maglilinis na po ako ngayon po kasi nakadikit yung mga ano, kadikit yung mga dahon sa lupa.
bakit napila ito? Napila yung isang pato ko. Ano kaya nangyari dito? Dito po, gumawa po ako ng tent dito para po may masisilungan sila kapag po ulan ng ulan eh. Ano mga ito, mayroon naman pong masisilungan doon, kaya lang ayaw nilang mag siksikan, kalat-kalat pa rin po sila. Pero pagkagabi po, pumupunta po ako rito at dinadala ko sila doon sa bago nilalak ko yung pinto para po hindi na sila makalabas. Kasi po kapag hindi sila pinasilong, magdamag po sila sa ulanan. Kapag po naulanan ng magdamag yung mga hayop natin, may mga pagkakataon po na nananamlay sila. Siguro hindi naman po lahat, siguro po yung mga mahinang resistensya, yun kakasipon. Ganito lang po ang aking ginagawa rito. Pagkatapos po magpakain, maglilinis-linis po ng konti hanggat kaya lang po. Ay maliit lang naman po itong area, kaya kaya po nalinisin. Pagka tuloy-tuloy po yung paglilinis ko, ilang araw, ilang oras lang matatapos na po. Medyo nakadikit pa sa lupa yung mga ibang dahon, hindi pa talaga tuyo. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Please like, share and subscribe. Maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.